Nagpaliwanag ang ilang miyembro ng Senate minority kung bakit wala sila ng magkagulo sa Senado noong Miyerkules. At para pag-usapan niya, nasa linya si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po sa inyo, Sen. Salamat po sa oras. Yes, Ms. Cheryl, good morning. Senator Erwin, nasan po ba kayo noong nangyari itong putukan at kaguluhan sa loob ng Senado? Nakauwi na. Dahil ang nangyari dyan, Cheryl, may mga nababasa nga ako na kesyo alam namin anong mangyayari. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus. Ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon or alas 3 during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Kasi minority, so ano pang gagawin namin? So, I left the Senate ng around 6 o'clock. That's the time that I left. So, lahat kami nagsialisan. Kasi kung majority lang ang magkukaucus, ano pang gagawin namin doon? Besides, yung majority, in fairness naman, nag-caucus sila dahil selection na ng mga committees kung sino magiging chairman of various committees daw. So yun po yung kwento that nakaalis na po lahat ng minority senators natin bago nagsimula yung tensyon. Ang pinaka-last yata na umalis was si Senator Win at saka si Senator Soto. Sila yung pinaka-last na umalis ng Senate. Kasi nga, ano pang gagawin namin doon ni Cheryl? Hindi naman kami kasama sa caucus, sa minority kami. So, what else can we do? Umalis na lang. I mean, ako meron akong dinner. So, mga ibang kasama ko may mga meeting. That's what happened. That's the truth. Sen, kailan mo nalaman, paano mo nalaman na nagsimula na nga o nagkakaroon na nga, nagbi-build up na yung tensyon hanggang umabot na sa putukan, yung nangyari po sa Senado? Well, Jericho, my chief of staff, Javier, was the one who texted me. I was having dinner. Sir, nagkakaputukan po sa Senate. So I called him up, said what happened. Then he was explaining, may nagpaputok daw, inatake, nilusob ang Senate. That was the story. Yung kaya ng unang pumutok, nilusob. We are under attack. Tapos nakita pa na si Senator Cayetano was talking about it na under attack ng Senate. May mga kapwa po kayo, Senador, na nakakatanggap ng mensahe daw na umalis na sa premises dahil magkakaroon ng tensyon. Wala ho ba sa mga minority senators na nakatanggap ng ganoong text din? No. Nalaman na namin we're already out eh. I mean, na may kaguluhan. Tapos yung nag-live na nga sa mga online news, sa mga TV, sa mga radio. Doon na lang namin nalaman, pero we're already out of the Senate. Ano po yung inyong naging reaksyon na hindi lang simpleng tensyon ang nangyari, umabot sa ganitong klase ng gulo o yung putukan na nga dito po sa Senado, Senator Erwin? Well, actually, ang masasabi ko lang dyan, Ms. Cheryl, dapat maimbestigahan talaga yan. Who started what or who started really this putukan? Is it from the Senate or is it the NBI? Kasi we are hearing two different versions. Sa NBI, ipakita ng NBI ng may letter ang GSIS official sa kanila na magpadala ng NBI para to secure their building. Ang osaan naman saying na ang NBI nagpaputok. The NBI was saying may mga videos na sila nga naglalabasan na unang narinig yung putok doon sa loob ng Senate. So, we really don't know. I guess it's very hard to speculate. I think the best way, we just have to wait siguro for the outcome of the result. After all, there's an ongoing investigation. The BIL is conducting an investigation. Secretary John Vic, and then also the Senate will be conducting its own investigation. The NBI will also do its investigation. So I guess it would be proper if we'll just wait for the results and compile all these
results of their respective investigation so that we can finally say what really happened, what transpired. Well, initially right now, it's just na the Senate OSA fired the first shots. Pero they're saying no, we just returned fire because there's a certain person, a driver, the NBI allegedly fired 5 shots. So we have to. It's very unfair, Michelle. We really have to wait for the outcome of the investigation. Gaano kalaki ang naging epekto po nito sa imahe at kredibilidad ng Senado? Ako, sobra. Sabi nasa damagin mo. I mean, kung sa Korea, ang mga at ibang bansa na yung kanilang mga Senate, yung Parliament, yung pamabalita, dahil sa mga suntukan, ito, baril lang talaga kahiyaya. We were in the headline news in the U.S., we were all over the place. CNN, Reuters, ABC, News. Tapos ang nangyari putukan, parang nakakahiya. The institution was really under attack. It seems like the institution was under attack. Tapos, ay masama pa, may mga nakita ko sa foreign wire, ito yung foreign news, kasi nasabi, question like, was it staged? Ika nga, parang drama. Yes. Nakakahiya naman. Nakakahiya. So, we really have to do something. So, the investigation must really be accomplished right away para then we can say something na kung sino may mga kasalanan. Kung i-stage ba rin, then so be it. Kung inatake, then sino ba itong mga umatake? Kailangan silang managin, di ba? At ngayon nga po ay after nung kaguluhan, around 2:30 in the morning, when did you learn then, Senator Erwin, na wala na pala o ang ginamit din naman na term ng asawa ni Senator Bato ay tumakas, ano? Or lumabas na, nakaalis na ng Senado, itong si Senator Bato de la Rosa? I think it was around 8 or 9 a.m. May mga lumalabas sa social media na wala na si Senator Bato, etc. So I have to wait for confirmation because we saw just reports in the social media. Tapos finally, I think around 10 or 11, there were already reports na Senator Bato left the Senate premises. So that's where I learned it around 10 or 11 a.m. in the morning already. So what was your reaction? Well, actually, it was like, hindi naman siya namin tinulong, di ba? So, I mean, he's there for protective custody. Anytime pwede naman siyang umalis, di ba? Dahil hindi naman siya custody because may kaso siya. He was just there seeking for protection. And then, the only thing is like, may mga nagsasabi na kailangan, hindi po pwede yun. Pero may precedent kasi, I'm the minority, don't get me wrong, okay? I am not but Senator Bato's best friend or supporter. Pero if we really look at it, Ms. Cheryl, may ilang senador na may president na nagtago din sa Senate. Po, si Senator John Enrile, na ginawa na rin yun, sina Senator Trigan, Senator De Lima. They all seek refuge or sought refuge sa Senate. So, bakit ito hindi rin pagbigyan? So, hindi ako pumariman ng resolution na that Senator Bato de la Rosa will have to surrender kasi may president na di ba? Yung worry ko lang, wonder ko lang is like sana nagpaalam na buti. Parang hindi na kasi parang hindi rin alam ni Senator ni SP Cayetano na biglang umalis si Senator Bato. Sana, kasi siya nag-approve, sana nagpaalam kasi as of 11 a.m. Papakusap si Senator Cayetano, sabi niya, I still have to check if he's still here. Pero dapat tumawag muna siya, di ba na, okay, SP, alis na ako kasi mabidelikado ang buhay ko. Yun lang naman yung sa amin, sa minority. Sana nagpaalam siya, hindi naman parang bigla na lang lalaya. Bakit ganoon? Okay, eto po, even the Senate President, hindi alam. So, wala man lang nagbigay ng warning or agad-agad na nag-report na umalis na po kani-kanina lamang dito sa premises si Senator Bato at posibleng kasama niya si Senator Robin Padilla. Walang ganun man lang report ang security.
Hindi po ba dapat yun na standard na automatic, especially na kakaibang sitwasyon po ang mayroon sa Senado sa mga oras na yon? Kaya din ang tanong ko, Michelle, katulad ng tanong ng mga kababayan natin, bakit hindi alam ang Senate Secretary? Dapat yan, kung umalis, nakita pala nila o sa Sergeant at Arms sa Plaza, dapat pinimbrihan ng SP na, Sir, umalis na po si Senator Bato, kasama si ganito, kung may kasama man. Eh wala parang kept in the dark din ang Senate President until 11 a.m. Two pala nangyari. Sana they could have informed him and texted him. Para bilang out of courtesy, he's the head of the Senate now, di ba? Dapat lahat na nangyayari sa Senate, alam ng SP. So, I guess, kung titignan mo, may fault din doon ang USA because they didn't inform the Senate President. Siya nakapirma doon sa custody. Kaya tama lang sabihin, Sir, wala na po yung kinokustody natin, umalis na po. Dapat gano'n. Hindi nga alam ni Senator Cayetano. Like around 10 or 11 a.m. Wala man lang coordination. Sen, puntahan ko na po, kayo na ang minority bloc ngayon. Ano po ang inyong reaksyon sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may usap-usapan na naman na another kudeta sa Senado? Kudeta? Magpapalit na naman daw ng ano? Posible daw na naman ang pagpapalit ng leadership. Ang inaantay lang namin magkapatid, kami tumawag sa amin kasi last time walang tumawag. Baka pag walang tumawag, yung masasabi namin ni Sen. Rafi, walang kudeta. Kasi walang tumawag sa amin yung nakaraan. So, we're just waiting na somebody will call us, di ba? Na, saan ka ba? Ganun usually, Michelle, ganun, saan ka? Dito ka o doon ka. So, but if there's none up to this very moment, then I cannot speak like, cannot say na there will be a kudeta. Pero, natitignan mo ni Sherry, very manipis. So manipis. 13-9 to abstain. So, ibig sabihin nun, pag nag-abstain daw, sabi parang no na rin, parang ang vote. So, parang 13-11. So, sobrang nipis. Kaya, maaring mag-shift. Sen, pag tumawag nga sa inyo, saan ka ba? Sabihin ko, kausap ko si Cheryl Cosim. Sabi ko, paano ko masasagot? Sabi ko, nag-interview ako na TV5. Paano ko sasagutin sila? Ang sinasabi po, narinig namin na na-interview si Tito Sen, Senator Tito, na believe daw siya sa inyong dalawang magkapatid. Matibay daw ang paninindigan ninyo. Well, actually, I'd like to take this opportunity, Michelle. I'm sure there's a lot of the church group, the civil society. We get a lot of support, though we get a lot of bashing, trashing, etc. on our social media pages. But there's a lot. Mas marami yung nagsasabi na we salute you, mga pare, mga obispo, CBCP, the civil society, mga professionals, mga teachers. So to all those who said that we did the right thing, maraming salamat po. We will continue to do that. We will continue to work with the people. We will not be working for a certain group or certain individual. Because the people voted as Cheryl. Tao yung bumoto sa amin, hindi isang political party, hindi isang tao. So, may responsibilidad kami sa mamayan. And looking at the situation right now, makikita mo naman kung saan yung tao. The tao are very hungry for truth. So doon lang tayo, di ba? And we stood our ground na, okay, we will stay here. So yun. Pero Okay. we voted kasi, we did not go join the other side. It's not because we were not informed. It's just because yung mga beliefs. Meron silang mga beliefs na hindi acceptable sa amin. Yun lang yun, di ba? Sen, ihabol ko na lamang po panghuli, papalapit na yung usapin kaugnay nga nitong nasa inyo na po yung articles of impeachment, magko-convene na anytime as an impeachment court po ang Senado. Sa gitna ng mga nangyayaring ito, kumpiyansa ho ba kayong magiging maayos at patas ang paghawak ng Senado sakaling tuloy ang proseso?
we have to do our job. As Senator S.P. Cayetano was saying, we will be convened as a trial court, impeachment court on Monday. So we will automatically, that will make us like kapag mamnunumpa kami Monday sa senator judges. So I guess we'll have to do our job as a judges, Cheryl. Okay. Ngayon, pag ang mga televised naman ito, nasasambayanan. Kung mali ang actuations namin, ang mga decisions namin, then let the people decide. Diba? Kung glaring naman yung evidence, pagkatapos glaring evidence for conviction, inacquit mo, or very, solid yung evidence, so walang evidence at all, zero to convict. Bakit mo ito convict? So, the people are watching. They will be the ones to judge us. Parang, gano'n yun, mag-judge kami doon sa isang kaso. Kami naman i-judge ng sambayanan. So, yun ang sinasabi natin. Kaya, at this very point, mahirap magbitaw ng salita na, kailangan ganito, kailangan gano'n. Kailangan, you have to show impartiality. Kasi, pag pinakita mo na yung kulay mo, alam mo ng mga tamang decision, sabi mo, i-dismiss na namin. How can you dismiss? Hindi po nga nakikita yung mga ebidensya na ipipinta. Kaya kung walang katurya-turya ebidensya, then dismiss it. Pero kung meron naman, then let's hear it. Di ba? Senator Erwin Tulfo, marami pong salamat sa inyong oras. Magandang umaga. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.